tayo, Elias. Ang layo ng nilakad natin eh. Ang sakit-sakit na ng mga paa ko, tapos tirik na tirik pa ang araw. Ang init, nakakapagod. Sinabi ko naman sa'yo na huwag ka nang sumama, pero makulit ka. Tapos ngayon magrereklamo ka. Hindi naman sa ganun. Pakiramdam ko kasi hindi safe yung bar yung pupuntahan natin. Isipin mo, mahigit 2 oras na tayo naglalakad, hindi pa tayo nakakarating. Napakaliblib naman ng baryong yun. Sabi pa naman nila, delikado ang mga liblib na lugar. Huwag na kaya tayong tumuloy. Hindi pwede, Agnes. Tinanggap ko ng imbitasyon ni Kapitan. Nakakahiya naman kung papaasahin ko siya, gayong pinuntahan pa niya ako sa bahay. Kung siya na may edad na kayang lakarin ang layo papunta sa baryo natin, tayo pa kaya? Tsaka, kailangan kong gawin ang misyon ko. At siguradong marami ang naghihintay sa akin na nangangailangan ng tulong sa baryong yon. Kung gusto mong umuwi ka na lang mag-isa. Talaga bang kaya ng konsensya mo na pauwi na ako mag-isa? Agnes, tigilan mo nga yung pagiging isip bata mo. Halika na. Bilisan mo ng paglalakad. Kailangan nating makarating doon bago lumubog ang araw. Hindi breed pala ako matitiis. Anong sinabi mo? Wala. Ang sabi ko, sigurado ka ba na ito talaga ang daan papunta sa baryong pupuntahan natin? Sabi kasi ni Kapitan, pag nakadaan na daw tayo sa Tulay Bangin, diretso lang daw ang daan hanggang sa makita natin ang bukana ng Baryo Silumon. Pero ilang oras na tayong naglalakad. Hindi pa natin nakikita yung bukana na yan. Hindi kaya naliligaw na tayo? Hindi naman siguro. Mabuti na makasigurado tayo, Elias. Baka abutan pa tayo dito ng gabi. Malapit na lumubog ang araw. Magtatanong na lang tayo. Saan naman tayo magtatanong? Wala naman ako nakikitang tao rito. Ayun oh! May matandang lalaki sa unahan na may dalang basket. Oo nga. Sige. Sige, tara, lapitan natin. Magandang hapon po, Tatang. Magandang hapon din, iho. Anong maitutulong ko sa inyo? Kanina pa po kasi kami naglalakad. Ang layo na po ng nilakad namin galing Baryo Silang. Naliligaw na po yata kami. Baryo Silang? Abay, mahigit 7 kilometro na ang layo noon mula rito. Ganun ba kahalagang pupuntahan nyo at iniis nyo pang maglakad sa ganitong makitid na daan sa ilalim ng init ng araw? Saan ba kayo pupunta? Inibitahan po kasi ako ni Kapitan Dario sa nalalapit nilang piyesta sa Baryo Silumon. Papunta po sana kami doon. Pero mahigit 2 oras na po yata kami naglalakad. Hindi pa namin nakikita ang bukana ng baryo. Diyos ko, Silumon ba ikaw mo? Ay nasa dulo pa yon. At bakit pa kayo pupunta doon? Delikado ang baryong yon. Po? Paano pong delikado? Ang kapitan po mismo ang nag-imbita sa akin sa piyesta nila. Isa po kasi akong albularyo at tumingi po ng tulong si kapitan para mapagamot ang lahat ng mga may sakit doon. Dahil wala silang kakayahang magpunta sa doktor. Dahil siguro sa sobrang layo. Iho, marami ng dayo ang pumasok doon na hindi na nakabalik. Isa lang ang nakaligtas, ang apo ko. At ang sabi niya, may mga halimaw daw na naninirahan sa baryong yon. Oh, halimaw? Sigurado po kayo dyan, Tatang. Oo, iha. Binabalaan ko na kayo. Huwag na kayong tumuloy. Mapapahamak lang kayo sa baryong yon. Tatang, huwag naman po yung gumawa ng kwento para takutin kami. Nandito po kami para magtanong. Hindi para makarinig ng kahit anong kwento. Hindi lang simpleng babala ninyo makakapigil sa akin sa misyon ko. Salamat na lang po. Tara na, Agnes. Iho, totoo ang sinasabi ko. At iniisip ko lang ang kaligtasan nyo. Ayokong matulad kayo sa mga taong dumayo doon. Elias, baka totoo ang sinabi ni Tatang. Masama din talaga ang kutob ko sa baryong yun eh. Huwag na kaya tayong tumuloy. Hindi ako pwedeng umatras sa misyon ko, Agnes. Kailangan ako ng mga tao sa Baryo Silumon. Kaya pwede ba? Huwag kang magpaniwala basta-basta sa naririnig mo. Naiintindihan mo ba ako? Pero, Elias... Wala nang pero-pero. Kung ayaw mo sumama, bahala ka. Pupunta ako mag-isa. Teka, Elias, sandali lang! Ay, Tatang, pasensya na po kayo ha. Sige po, tutuloy na po kami. Maniwala kayo sa akin! Huwag na kayong tumuloy! Mapapahamak kayo sa baryong yon! Sandali lang mga kakwentong takipsilim. Bago tayo magpatuloy sa kwento, gusto ko lang itanong,
saang channel po kayo nakikinig ngayon. Dahil alam niyo ba, marami na ngayong channel na nagnanakaw ng ating mga kwento. Kaya siguraduhin yung dito kayo nakikinig sa Kwentong Takip Silim YouTube channel natin. Magandang araw po sa lahat ng tagapakinig ng Kwentong Takip Silim at sa mga bumubuo ng channel na ito, lalo na sa iyo, Sir Jupiter. Ako po si Elias, 40 years old, isang albularyong herbalista na ngayon ay nakatira sa Samar. Nais ko pong ibahagi ang isang masamang karanasan na tumatak sa akin. Isang pangyayari noong fiesta sa baryo na tatawagin na lang natin bilang Baryo Silomon. Mahigit 10 taon na po ang nakalipas. Noong binata pa ako, inimbitahan ako ng kapitan ng baryo para magbigay ng libreng gamutan bilang bahagi ng kanilang fiesta. Dahil gusto kong makatulong at magampanan ang aking tungkulin, pumunta ako doon kasama ang kababata kong si Agnes. Ang hindi ko alam, may mga aswang palang naninirahan doon. Isa sa kanila ang naging dahilan kung bakit muntik nang mawala ang babaeng mahal ko noon. Kaya tara na't sabay-sabay tayong makinig, kiligin, kabahan, at matakot sa kwento kong ito. Nakikita ko ng bukana ng baryo. Sa wakas, malapit na tayo. Teka, pwede bang time's up muna? Inihingal na ako kahabol sa'yo eh. Ang bilis mo maglakad. Aba, hindi ako mag-a-adjust sa'yo, Agnes. Kasalanan mo yan eh. Buntot ka kasi ng buntot sa akin. Buntot ka dyan. Dapat pa nga magpasalamat ka sa akin. Kasi kung hindi ako sumama, ang boring ng paglalakad mo. Tsaka dapat nga ma-appreciate mo nga pagsama ko sa'yo. Ibig sabihin, mahal kita kasi nag-aalala ako sa'yo. Tumigil ka nga sa pinagsasabi mo. Kinikilabutan ako sa'yo eh. Grab siya oh. Halika na nga. Pumasok na tayo sa baryo. Elias, may uwak. Ang laki ng ibon. Nakakatakot naman yan. Agnes, uwak lang yan. Huwag ka masyadong praning. Hindi ba? Malas daw yung mga uwak. Sabi ni Lola nun, nagapaghatid daw yan ng kamalasan. Normal lang na may uwak dito sa lugar na to. Malapit sa baryo sa bundok. Kaya tigilan mo na yung kakaisip ng kung ano-ano. Nakarinig ka lang ng kwento sa matandang lalaking yun, napapraning ka na. Pero Elias, paano kung yan ang babala? Baka hindi talaga tayo dapat tumuloy. Agnes, pakiusap lang ha. Huwag mo nang painitan ang ulo ko. Pagod na ako. Gusto ko nang makarating sa baryo at makapagpahinga. Ay, pasensya na kung naiinis ka na sa akin. Pero hindi mo ba talaga nararamdaman, Elias? Parang may mali. Ang mali ay kung babalik tayo ngayon kung kailan nandito na tayo. Anong gusto mo? Maglakad pabalik ng ilang kilometro sa gitna ng gabi? Mag-isip ka nga ng tama, Agnes. Hindi puro takot, arte at reklamo. Nakakapikon ka na. Okay, sorry. Huwag ka na magalit sa akin. Ay, naku. Bahala na nga si Batman. Pagpasok namin sa baryo, agad kong napansin na konti lang ang tao at tahimik ang paligid. Kagad namang kumapit sa braso ko si Agnes na parang batang takot na maiwan. Naiinis na talaga ako sa kanya mula kanina pa dahil kung hindi magrereklamo, kung ano-ano naman ang iniisip niya, praning masyado. Pero aaminin ko, nakaramdam din ako ng kaba sa sandaling yun. Ramdam ko ang mga tingin ng mga tao. Hindi lang basta nag-uusisa kundi para bang minamata nila kami. Saglit kong naalala ang babala ng matanda kanina pero pinilit kong huwag pansinin. Baka naninibago lang kasi sila dahil bago kami rito. Ayoko namang magpadala sa kung ano-anong haka-haka. Maya-maya, narinig ko ang pamilyar na boses na tumatawag sa pangalan ko. Paglingon ko, nakita ko si Kapitan Dario na papalapit sa amin. Elias, salamat naman at nandito ka na. Kanina ka pa namin hinihintay. Magandang hapon po, Kapitan. Sobrang layo po pala dito.
Buti nga po, hindi po kami naabutan ng gabi. Aba, dapat lang na hindi kayo abuti ng gabi. Bakit po? Ay, kasi siyempre, madilim na. Wala pa namang mga poste ng ilaw sa dadaanan ninyo papunta dito. Oo nga po, Kapitan. Akala ko nga po naligaw na kami. Buti na lang dumiretso po kami sa paglalakad hanggang sa nakita namin ang bukana ng baryo. Sigurado akong sobra kayong napagod sa layo ng nilakad ninyo. Pasensya ka na, Elias. Naawa lang talaga ako sa mga tao rito kasi marami sa kanila ang may malubhang sakit na hindi namin mapagamot sa syudad dahil sa sobrang layo. Tinatanggihan din kami ng ibang albularyo na nilalapitan ko. Laking pasasalamat ko na tinanggap mo ang imbitasyon ko. Ako, wala po yun, Kapitan. Gusto ko din po talagang makatulong sa mga tao rito. At bilin po ni tatay sa akin bago siya mawala. Ay wala akong tatanggihan na nangangailangan ng tulong ko. Dahil yan po ang mission ko. Ay, hindi talaga ako nagkamaling lapitan ka, Elias. O siya, halina kayo. Sumunod kayo sa akin at dadaling ko kayo sa bahay ko. May mga pagkain akong ipinahanda para sa inyo. At may sarili din kayong kwarto doon. Naku, salamat po. Tara na, Agnes. Maya-maya pa nakarating na kami sa harap ng lumang ancestral house. Inilibot ko ang aking tingin sa buong bahay. 2 palapag ito at may malalaking bintana na may rehas na gawa sa kahoy. Mukhang matibay pa rin kahit pinaglumaan na ng panahon. Pagkapasok namin sa loob, sinalubong kami ng isang matandang babae na nasa tingin ko ay nasa 60s na. Nakasuot siya ng puting uniforme ng isang katulong. Nakangiti siyang bumati sa amin at pinasunod kami papasok sa loob. Nanlaki ang mga mata ko sa dami ng pagkain na nakahanda sa mesa. May mga tao rin na kumakain sa gilid habang nakatingin sa amin. Ang lahat ng ito ay inihanda talaga ni Kapitan para sa inyo. Akala talaga namin na hindi na kayo darating. Kaya nauna nang kumain ang ibang bisita. Pasensya na kayo. Huwag kayong mag-alala. Kung kulang pa, magluluto ulit ako. Naku, Manang, okay lang po. Sobrang dami na po ng pagkain. Wow, ang dami ng pagkain. Tamang-tama, gutom na ako. Agnes, umayos ka. Nakakahiya sa mga tao rito. Maayos naman oh. Ano pang hinihintay ninyo? O halina kayo. Alam kong gutom na kayo. Kaya kumain na muna kayo bago magpahinga. Iligay ninyo muna ang mga bag ninyo dito sa sopa. Mamaya ay ihahatid kayo ni Manang Lusing sa magiging kwarto ninyo para makapagpahinga. Nakakahiya naman po sa inyo, Kapitan. Ay, ako po, Kapitan, di na po ako mahihiya. Gutom na po talaga ako eh. Tsaka, paborito ko po ang crispy pata. Nakakatuwa naman itong kasama mo, Elias. Sige lang, iha. Kumuha ka ng pagkain sa mesa. Hindi ko po siya asawa, Kapitan. Mapapangasawa pa lang po. Agnes? Totoo naman eh. Siya, maiwan muna kita, mister ko. Kakain muna ako, ha? Kakainis ka talagang babae ka. Hayaan mo na, Elias. Bagay naman kayong dalawa. Tsaka halatang gusto ka talaga ni Agnes. Akala ko nga ay mag-asawa kayo. Nang nagpunta kasi ako sa bahay mo, kayo lang dalawa ang nakatira. Marami na pong nagsabi niyan. Pero imposible pong mangyari yun, Kapitan. Sa katunayan, umayag lang po talaga ako na tumira siya sa bahay dahil sa bilin ni tatay bago siya mawala. Kinupkup kasi siya ni tatay nung 15 anyos pa lang siya. Nung mamatay ang mga magulang niya sa isang aksidente. Matalik po kasi magkaibigan ang mga magulang namin. Kaya hindi ko rin po siya pwedeng palayasin sa bahay. Ganun ba? Bilib din talaga ako sa kanya. Lalo na't sa layo ng baryong ito. Bibihira lang ang ganyang babae na sasamahan ka. Halatang mahal na mahal ka niya. Bakit hindi mo subukan na mahalin din siya? Tutal, para rin naman kayong mag-asawa na. Nakatira sa iisang bubong. Nako, malabo pong mangyari yun. Hindi po si Agnes ang tipo ng babaeng gugustuhin ko. Tsaka wala po sa isip ko ang pag-aasawa. Mahirap na. Baka matulad lang ako kay tatay na iniwan ng nanay ko. Elias, walang malabo at walang imposible sa pagmamahal. At saka, magkaiba kayo ng tatay mo.
at magkaiba rin si Agnes at ang nanay mo. Hindi mo pwedeng husgahan si Agnes dahil lang sa ginawa ng nanay mo sa iyong tatay. Napalunok ako sa sinabi niya at bago pa ako makasagot, lumapit si Agnes sa amin na may dalang malaking pinggan na puno ng kanin, crispy pata, pansit at adobo. Nakita ko na naman ng nakakainis niyang ngiti. Hindi ko rin masisi ang sarili ko kung bakit naiinis ako sa kanya dahil na rin sa ipinapakita niyang ugali. Hindi ko alam kung nananadya ba siyang inisin ako o baka hindi lang talaga siya yung tipo ng babaeng may pakialam sa sinasabi ng ibang tao. Ang sarap ng mga luto niyo, Kapitan. Parang pangmamahaling resto. Salamat naman at nagustuhan mo ang mga pagkain inihanda namin, Iha. O siya, maiwan ko na kayo rito para makapag-usap kayo. At may anunsyo ko na rin ang gamutan bukas para malaman ng mga tao rito sa baryo. Sige po, Kapitan. Elias, gusto mo ng crispy pata? Agnes, bakit naman puno ng pagkain ng plato mo? Nakakahiya sa mga tao rito. Bakit naman nakakahiya? Kumakain lang naman ako. Wala akong ginagawang masama. Ang dami mo kasing kinuha. Sigurado ka bang kaya mong ubusin lahat ng yan? Huwag kang mag-alala, Elias. Mauubos ko naman to. Gutom na gutom kaya ako sa layo ng nilakad natin. Tsaka, ang sarap ng pagkakaluto nila. Gusto mo, kuhanan kita? Wag na. Ako na. Hindi naman ako lumpo. Kaya ko ng sarili ko. Kumain ka na lang dyan. Okay, mister ko. Magpakabusog ka, ha? Napabuntong hininga ako sa mga sagot ni Agnes. Wala talagang preno ang bibig niya, parang bata akong magsalita. Sa huli, lumapit na rin ako sa mesa at kumuha ng plato. Ayoko mangaminin pero ang bango ng mga ulam, lalo na ang adobo na kanina ko pa pinagpigilan ang sarili kong tikman. Nagsandok ako ng kaunting kanin at adobo. Sinamahan ko rin ng crispy pata. Habang kumakain ako, hindi ko maiwasang tumingin kay Agnes. Kita ko ang gilid ng labi niyang puno ng ngiti habang ngumunguya. Gusto ko sanang sabihan siyang maghinay-hinay, pero alam kong hindi rin siya makikinig. Paglingon ko, dumadami na ang mga taong pumapasok sa kusina, bitbit ang kani-kanilang plato. Hinahanap ng mga mata ko si Manong Lusing dahil hindi na ako komportable na manatili rito. Buti na lang nahagip siya agad ng mga mata ko at nilapitan ko siya. Manang Lusing? Oh, iho, nabusog ka ba? May gusto ka pa bang kainin? Wala na po. Busog na po ako eh. Hindi ba kayo po ang maghahatid sa amin sa magiging kwarto namin? Baka pwede niyo po kaming ihatid. Gusto ko na po kasi makapagpahinga. Ganun ba? Walang problema. Ihahatid ko lang muna itong mga plato sa lababo. Hintayin mo ako rito, iho. Sige po. Salamat po, Manang. O siya, maiwan muna kita saglit. Pagkaalis ni Manang Lusing, agad kong kinuha ang aming mga bag sa sofa at lumapit kay Agnes na abala pa rin sa pagkain. Halika na, Agnes. Kunin mo ng bag mo. Ihatid na tayo ni Manang sa kwarto natin. Talaga? Sa isang kwarto tayo matutulog, Elias? Ano po pinagsasabi mo? Sigurado akong tig-isa tayo ng kwarto. Laki kaya ng bahay na to. Huwag ka nga mag-ilusyon dyan. Kasi natatakot akong mag-isa. Ang laki ng bahay na to. Baka sa gabi may nagmumulto dito. Anong klaseng utak ba meron ka? Kanina, kwento ng matanda at uwak ang kinatatakutan mo. Ngayon naman, multo. Tama na, Agnes, ha? Baka matamaan ka na talaga sa akin. Iho, iha, sumunod na kayo. Ihahatid ko na kayo sa magiging kwarto ninyo. Sige po, Manang. Sumunod kami kay Manang Lusing paakyat sa hagdanan.
Sa bawat apak ko umuugong at umaalulong ang lumang tabla ng sahig. Halata ng kalumaan nito kaya't napakapit na lang ako sa hawakan ng hagdanan. Ilang saglit pa, huminto kami sa tapat ng isang kwarto. Binuksan niyo ni Manang Lusing at pumasok kami. Sa loob. Ito na ang magiging kwarto ninyo. Ayos na ba sa inyo? Teka manang, iisa lang po talagang kwarto namin? Oo. Ay bakit iho? Hindi ba't magkatabi rin naman kayo matutulog ng asawa mo? Malang hindi ko po siya asawa. Ay, tama po serious manang. Hindi ko po kayo mag-asawa. Ay, pasensya na. Ang sabi kasi sa akin ni Kapitan ay mag-asawa kayo. Si Kapitan talaga. Hindi po kami pwedeng magsama sa isang kwarto manan. Marapo may isa kayong bukanting kwarto, doon nilang po ako. Meron naman iho, pero hindi ko pa nalilinis. May mga gamit pa kasi doon eh. Dinawa na kasi nabing bodega ang kwartong yon. Ayun po. Basta may kama na mahihigaan, okay na po ako. Mas gugustuhin ko pa doon kaysa magsama kami ni Agnes sa isang kwarto. Oo siya, kung gadang gusto mo iho. Iha, ayos lang ba sa'yo dito? Opo manang, mabuti naman kung doon. Maiwan ka na muna namin dito. Tara na iho, ihahatid na kita. Sandali, masasama na rin ako. Gusto ko rin makita maging kwarto ni Elias. Ano pa bang kailangan mo makita dun? Para sigurado ako maayos ang tutulugan mo. Ayaan mo na iho. Wala na akong nagawa nang sumama siya sa amin. Naglakad kaming tatlo na tansya ko yung mga 10 metro lang ang layo mula sa unang kwarto. Hanggang sa huminto kami sa harap ng isang pintong bitak-bitak na ang pintura. Minuksan yun ni Manang Lusing at tumambad ang kwartong halos puno ng lumang gamit. Una baul, sira-sirang upuan at ilang kahon na nakasalansan sa gilid. May isang maliit na kama sa tabi ng bintana na tatakpan ng makapal na kumot. Diyos ko! Elias, dito ka matutulog. Mas mabuti na to kaysa magsiksikan tayo sa iisang kwarto. Sigurado ka bang ayos nam sa'yo dito, iho? O bumanan? Huwag po kayong mag-alala. Mas maliit pa ng kwarto ko kumpara dito eh. At hindi naman po masela. Pabuti naman kung tadon. Bago ko pala kayo iwahan, tandaan ninyo ito. Wag na wag kayong lalabas ng bahay kapag sumapit na ang gabi. Kahit ano pa ang marinig ninyo. At bawal na bawal ninyong buksan ang mga bintana. Naiintindihan nyo ba? Napalunok si Agnes halatang kinabahan. Ako man ay hindi napigilan makulot noo sa mga bilin ni Manang Lusing. At gaya ng inaasahan ko, hindi talaga napigilan ni Agnes na magsalita. Pero, bakit po manang? Anong meron sa gabi? Bakit bawal kami lumabas yan ang patakaran namin dito sa baryo, iha? Ang sino mang lumabag sa mga yan ay may kaparusahan. Kaya sumunod na lamang kayo para hindi tayo magkaroon ng problema. Ang weird naman, sa pagkakalam ko kasi kahit besperas pa lang ng piyesta, ay mga programa at sayawan na ang baryo. Dapat nasa labas ang mga tao para maganda sa papalapit na fiesta. Pero dito po sa inyo, bakit bawal lumabas? Masyado kang matabil, iha. Sundin na lang ninyo ang biling ko o pumanan.
Pasensya na po kayo sa kasama ko. Huwag po kayo magalala. Ako na pong bahala sa kanya. O siya, sige na iho. Maiban ko na kayo dito. Agnes, pwede ba? Bigyan mo naman ang preno David mo. Hindi yung sagot ka ng sagot. Akala mo nakikipag-usap pa lang sa kaedad mo eh. Kung ano bidi ni Manan, yun ang sundin natin. Pero, Elias, di ka ba nagtataka kung bakit may mga patakaran silang ganoon? Sa totoo lang, nagulat din ako sa sinabi ni Manang Lusing. Hindi ko rin alam na may patakaran pala sila dito na bawal lumabas sa gabi at magbukas ng bintana. Pero siguro ganun talaga dito sa baryo nila. Kaya mas mabuting sundin nila natin kung may ganyan silang mga patakaran. Ibig sabihin, hindi safe ang baryong to. Isipin mo nga, kung sa atin na halos umabot ng umaga mga tao dun kakatambay sa labas kapag palapit na yung festa. Pero dito, bawal lumabas kapag gabi at kahit pagbukas ng bintana bawal din. Alam mo Agnes, hindi porkit naiiba ang patakaran nila sa baryo natin ay hindi na safe dito. Siguro mas maingat lang talaga mga tao rito, lalo na't malapit sila sa bundo, malayo sa mga pulis sa syudad. Wala namang masama sa pag-iingat, diba? At huwag ka na mag-isip ng kung ano makakaaga. Abuti pa matulog ka lang dahil maaga pa tayong gigising bukas para sa gamutan. Ay, o siya sige, babalik na ako sa kwarto ko. Sana makatulog ka ng maayos dyan. At kung may kailangan ka, nasa kabilang kwarto lang ako. Good night and yes, I love you. Kahit na halap hindi mo kayang sukuan yun. Hindi ko na sinagot si Agnes pero aaminin kong may bahagyan niting gumuhit sa labi ko. Akala ko pabilis niya makakatulog na ako ng mahimbing. Pero sa kalaliman ng gabi, sa gitna ng mahimbing kong tulog, bigla kong nagising sa malakas na gato. Kasunod yon narinig ko si Agnes na umiyak habang paulit-ulit at tinatawag ang pangalan ko. Agad akong napabangon at mabilis na binuksan ang pinto. Pagsilik ko na nilakian man ang mata ko nang makita si Agnes na nanginginig, namumugla, umiiyak at pawis na pawis ang loo. Halos hindi siya makahinga sa sobrang takot. Ano nangyari sa'yo, Agnes? Yes. Ay, Diyos ko, may maglayaso. Nakatapos sa bintana mo. Pulo-pula ang mga tingnan. Yes, may alibuhan dito sa baryo ko. Ano bang sinasabi mo? Umalma ka na muna. Huwag ka nananagirit ka lang. Dahil sa dami ng kinain mo kanina, kaya pinabangun ka. Hindi. Totoo yun, Diaz. Nakalubo siya sa mismo bintana mo. Nakatitig po sa akin. Ayoko na rito. Ayoko na. Buwi na tayo, Diaz, please. Nabikiusap ako. Buwi na tayo ngayon din. Sandali nga. Paano mo naman nakita ang sinabi mong malaking aso? Kung nakasara ang bintana ng kwarto mo, binuksan ko kasi saglit ang bintana. Balisa kasi ako kanina, Elias. Sobrang init ang pakiramdam ko. Hindi ko naman nakalaing bigyan na lang siya pumuwali. Malaki, mabanggas, at iba lang mata niya. Diyos ko, Elias, hindi na ba yun? Hindi yun basta-basta laso. Maasya lang magkapit pa yun. Dahil nakawala sa manuman. Ikaw kasi, sinabihan ka na kasing wag buksan ang bintana. Ang tigas talaga ng ulo mo. Sorry na, Elias. Gusto ko lang din naman makalanghap ng sariwang hangin. Kasi sabi nila, pares ko daw ang hangin sa bundok. Tigas, sisilipin ko nga ang totoong sinasabi mo. Elias, please, huwag mo na buksan ang bintana. Baka makapasok pa lasong yun. Di ako natatakot, Agnes. Sure, pwede ba kumalma ka nga muna dyan? Sa totoo lang, nagdadalawang isip akong paniwalaan si Agnes noon dahil iniisip ko na baka gumagawa lang siya ng paraan para makatulog siya sa kwartong tinutulugan ko. Nagawa na kasi nga noon magpanggap na pilay para lang mahilog ko siya at makuha ang atensyon ko. Pero sa mga oras na yon, halata ko talaga ang takot niya dahil putlam-putla siya. Kaya sumirip ako sa labas ng bintana para tingnan ang malaking aso na sinasabi niya. Pero wala naman ako nakita. Inisip ko noon na baka binabagumot lang talaga siya.
dahil sa dami na nakain niya. Wala naman ako nakita malaking aso, Agnes. Binabangungot ka lang siguro talaga. Ang mabuti pa, bumalik ka na sa kwarto mo para makatulog na rin ako. Tsaka hindi naman dapat matakot dito kasi nasa loob tayo ng bahay. Isarado mo lang na maayos ang bintana para maging panatag ka. Yes, takot talaga ako. Ayokong bumalik sa kwarto ko. Agnes, ginawa mo na to nun. Nagpanggap kang pilay para makuha ang atensyon ko. Tapos ngayon gumagawa ka na naman ng kwento para makatulog sa kwarto ko. Sinasabi ko sa'yo, hindi mo na ako mapapaniwala. And yes, sabi ako ng totoo. Paniwalaan mo naman ako. Paano ako maniniwala sa'yo? Eh wala na ako nakita eh. Bago pa man makasagot si Agnes, biglang may malakas na kalabog sa bubong. Parang may mabigat na nilalang na tumakbo o nagwawala sa itaas. Napalunok ako. Akala ko kanina ay nag-iinarte lang siya pero sa tunog na yon, baka may katotohanan ng sinasabi niya. Inayaan ko na lang siyang gumapit sa braso ko sa mga oras na yon. Anong ingay yun? Bakit parang may malaking hayop sa bubong? Sabi ko naman sa iyo eh. Mahal mo sa parang to. Diyos ko, baka makapasok po sila sa bahay at kainin tayo ng buhay. Kumalma ka nga. Baka mga malalaking buhok lang mga yan naglalaro sa bubong. O di kaya mga pusa. Huwag muna tayo mag-isip ng kung ano eh. Elias naman eh. Bakit na ayaw mo maniwala sa akin? Sa totoo lang, nakaramdam din ako ng kaba pero hindi yun sapat para maninig ako sa takot. Hindi din yun sapat para umatras ako sa panggagamag po dito at umuwi na lang. Lalo na't hindi pa nakikita ng dalawang mata ko ang malaking aso na sinasabi ni Agnes. Bata pa lang ako ay ganun na ang paniniwala ko. Kahit pa sabihing isa akong albularyo, naniniwala ko may mga bagay na kailangan pa rin ng ebidensya bago ko ito ituring na totoo. Maya-maya pa tumigil din naman ng mga tunog. Nanlambot naman ang puso ko nang makita kong takot na mukha ni Agnes, kaya kahit may alimlaman ako, napagdesisyonan kong doon na sa patulugin sa kwarto ko. Nawala ng inis sa bubong, Elias. Bantayan mo ang bintana. Baka nandiyan ng shop biglang pumasok, Agnes. Kung totoo man yung malaking aso na sinasabi mo, eh baka siya pang mapatay ko kapag pumasok siya dito. Kaya wala kang dapat ay katakot. Nandito ako at hindi kita pababayaan. Talaga? Oo. Hindi kita pwedeng pabayaan dahil binilin ka ni tatay sa akin. Sige na. Lumitawan lang muna sa kwarto ko. Dito ka sa rama at sa papag na lang ako. At tulog ka na dyan. Para matulog na rin ako. Kasya naman tayo dito sa kama, Elias. Baka pasukan pa naglamig ang katawan mo. Hindi, okay lang ako. Kaya ako ng sarili ko. Sige na. At tulog ka na dyan. Nakatulog naman kami ng matiwasay hanggang kinaumagahan. Maaga akong nagising at agad kong inilingpit ang higaan ko. Hindi ko maiwasan mapatitig kay Agnes habang natutulog siya. Ang amo talaga ng mukha ng babaeng ito na akala mo'y hindi matabil ang tila. Agad ko namang iniwas ang aking tingin nang makita kong dumilat na ang tenyan mga mata. Good morning, Elias. Kumangon ka na dyan at pababa na tayo. Sigurado akong hinihintay na tayo nila kapitan sa baba. Sige, at teka, ayusin ko lang tong kama. Sumunod ka na lang sa baba, nagmamadali ako. Teka, ang bag mo, naiwan mo. Ay, oo nga pala. Salamat. Pagkababa ko ng hagdanan ay nadatnan ko naman si Manang Lusing na naglalapag ng mangkok sa mesa. Abang si Kapitan naman ay nagkakape.
Hindi pa man ako nakakalapit ay nakita nila agad ako. Magandang umaga, Elias. Halika na dito at magalgosal tayo. Asan ba ang asawa mo, Kapitan? Hindi ko nga po siya asawa. Ay, siya na pala. Oh, eto naman, di na mabiro. Shit. Susunod din po siya. Good morning po, Kapitan. At sa inyo rin po, Manang Lusing. Oh, hindi ka ba mag-good morning, Elias? Kanina pa po. Pero hindi po yata good morning niya. Abay, magiging good din yan kapag natikman ninyo ang luto kong sinigang na malo. Wow, ang sarap. Paborito ko po yun, Manang Lusing. Sigurado akong masarap talaga yan. Katulad ng mga niluto niyo kagabi, inay lang, Agnes. Maraba numuting gina naman. Ano ka mo? Si Agnes? Binagugot. Hindi po. Ang totoo ko po, buti na lang pumasok ako sa kwarto niya kagabi at ginising ko siya. Pumasok. Aba, hindi mo rin talaga dates ang nararamdaman mo, iho. Kinuha lang po ko. Kinuha mo lang po ang alamang gamot na pinalagay ko sa bag niya. Iba, Agnes? Opo, Kapitan. Puno na po kasi ang bag niya, kaya nilagay niya po sa bag ko yung iba. Mabuti naman at mukhang kompleto ang dala mong halamang gamot, Elias. Marami kasi sa mga tao sa baryo may malubang sakit. Iba't iba ang mga tayo nila, kaya sigurado akong matutuwa sila mamaya. O nga po, excited na rin po talaga akong simulan ang panggagamot. Isa mo na rin granalan po, Kapitan, na maimbitan dito sa baryo ninyo at makatulong sa mga tao rito. Salamat, Elias. O siya, kumain na tayo para maaga ka makapansimula. Umapo na kami sa hapag at nagsalo-salo sa agahan pagkatapos kumang sinumuling kinakapitan at Manang Lusing. Kahit pa paano, ayoko naman kasing mausgahan nila si Agnes kapag nalaman nilang siya ang kusang kumatok at nagpunta sa kwarto ko kagabi. Kahit na pinilit kong maghiwalay kami ng tulugan. Tahimik akong gumakain habang si Agnes ay hindi mapigilan ang makipagkwentuhan kay Manang Lusing tungkol sa luto nitong sinigang. Paminsan-minsan natatawa si Kapitan Dario sa mga biro niya samantalang ako'y abala lang sa pagkain at pag-iisip sa gagawin kong gamutan namaya. Hindi nagtagal natapos din na namin pagkain. Agad naming pinulungan si Manang Lusing sa pagliligpit ng mga plato at mangkok. Pagkatapos ay tumayo si Kapitan Dario at inanyayahan akong samahin sa labas ng bahay. Habang naglalakad ako palabas, biglang lumapit si Agnes at bumulong. Bakit mo pa pinigilan kanina sabihin yung nakita ko kagabi, Elias? Agnes, hindi mo ba naisip na baka magalit pa sila sa atin kapag nalaman nilang paglapag mo sa patakaran nila? Pero baka alam nilang tuhol sa nagita ko halimaw at itinatako lang nila yun sa atin hanggat hindi ko nasisiguro na hindi ka gumagawa lang ng kwento at hanggat hindi ko pa namagida sa sarili kong mga mata. Di ako pwedeng magsalita. Wala tayong sanasabihin sa kanila. Naiintindihan mo ba ako? Ay, oo na. Kahit kailan naman wala kang tiwala sa akin. Tama si Agnes, Sir Jupiter. Wala talaga akong tiwala sa kanya dahil sa ginawa niyang pagpapanggap noon. Imbis na makonsensya, lalo pa akong nainis. Iniwan ko siya sa sala at dali-daling naglakan papalabas. Nadatnan ko naman si Kapitan na nag-aanunsyo ng pila para sa gustong magpagamot. Mahit 20 nakapila kaya sinimulan ko na kaagad ang panggagamot. Sa kalagitnaan ng aking ginagawa, may napansin naman ako. Paano? Pwede po bang magtanong? Oo na pa, iho. Ano ba yun? Pansin ko po kasi na wala po mga bata sa baryo ito. Dapat si mo pala, iho. Bawal kasi ang mabundi sa baryong ito. Kaya wala ka talagang makikitang bata po. Bakit ko?
Bago pa siya nakasabot, biglang may sumigaw sa likuran niya at nakita ko ang isang babaeng nanginginig ang buong katawan. Agad ko itong nilapitan at pinisil ang magkabilang kamay sa pinainom ng halamang gamot na nakalagay sa maliit na bote. Kita ko ang pag-aalala sa itsura ng mga tao na nasa paligid namin hanggang sa unti-unti na nang tumigil sa paninginig ang katawan ng babae. Ayos na siya, iho. Marami salamat sa iyo. Wala po man naman ano. Ang palaig katawagan yun. Sige po mano. Magpapatuloy na po sa paggamot. Sige. Salamat muli. Nang patuloy naman ang aking panggagamot hanggang sa matapos ako. Maya-maya nagip naman ang aking mga mata ni isang babae sa unahan na nakatitig sa akin ng sobrang seryoso. Pati pala si Agnes ay nakapansin din. Elias, tingnan mo yung babae sa unahan. Ang sama ng tingin niya sa iyo, napansin kong harin eh. Mukha gusto niya magpagamot at nahihiya lang. Ay, kung gusto mo, lapitan na lang natin. Sige, tara. Ay, bakit bigla siyang tumakbo? Mukha pa tayong mamulto? Hakapagtaka. Bakit ginanulan ang reaksyon ng babaeng yon? Elia, Agnes, kumasok na tayo. Tatay na. Nagkantingin ang lagabi ni Agnes. Pareho na may iniisip kung bakit gano'n ang naging reaksyon ng babae. Pero dahil gutom na rin kami, minabuti na naming pumasok muna sa loob. O, kumusta naman ang iyong pagnagamot, Elias? Nahirapan ka ba? Hindi naman po gano'n nahirapan. Pero aaminin ko pong napagod talaga ako sa dami nilang nakapila kanina. Pasensya ka na. Iduhulit kasi ako ng iba. Kinabihan ko naman sila na bukas na pero talagang desperado sila gubalik agad. Pero namang iba na nakinig sa akin at sinabing bukas talaga daw sila pupunta dito. Sa antidesperasyon, mas okay po yan para makapagpahinga na si Elias. Sobra kasi siyang napagod, Kapitan. Ang dami po nilang nagpagamot sa kanya kanina. Oo, iha. Tsaka lubulubog na rin ang araw. Bawal na lumabas. Di ba nasabi sa inyo ni Badang Lusing kagabi ang tungkol sa patakaran dito? Opo, Kapitan. Pero matanong ko lang po sana kung bakit may patakaran po kayong ganun dito? Ay nag-iingat na kasi kami dito, Agnes. Tsaka nakasanayan na rin talaga namin. Lalo na't malayo pa naman sa syudad ang mga pulis. Minsan na kasing napasukan ng rebelding dayo ang baryo namin. Kaya mas maingat na kami ngayon. Yan din pong sinabi ko sa kanya kagabi, Kapitan. Mas mabuti na maging maingat po talaga tayo. Oo, Elias. Yan ang dahilan kung bakit may patakaran kami dito. May itatanong ka pa ba, iya? Wala na po. Siya sige. Kumain na tayo para makapagpahinga na kayo. Sinamaan ko ng tigin si Agnes noon para huwag misan magsalita pa. Alam ko kasi na isisingit pa niyang tungkol sa nakita niyang malaking aso kagabi. Pumpo kami sa mahabang lamesa na puno ng inihandang pagkain. Amoy na amoy ang bagong lutong kanin, sinabawan at pritong isda. Habang kumakain, ramdam ko ang pagod na unti-unting napapalitan ng bitawa. Pero sa likod ng isip ko, bumabalik-balik pa rin ang imahe ng babae kanina at sinabi ni Mang Tonyo na bawal mabuntis dito sa baryo hanggang matapos kaming kumain. Sa mga oras na yon, nagsisimula na akong maniwala na may kakaiba talaga sa baryong ito. Pero ayoko muna magpadatos-datos kaya hindi ko muna sinabihan sa Kapitan tungkol dito. Bakit sumunod ka sa akin dito? Kinaswasta mo, at tatakot ako dun, Elias. Ayoko na matulog dun. At saka, kung gusto mo, ako na lang tutulog sa papa, ikaw dito sa kama.
Basayaan mo lang kung matulog dito sa kwarto mo. Agnes, pwede mo namang isara ang bintana para wala ka ng katakutan pa. Pinagbigyan na kita kagabi. Huwag kang abusada kung sakit mo naman magsalita. Kasi makita tayo nila kapitan na magkasama rito. Huwag ka kasi na pang isipin nila sa atin dalawa na mag-asawa tayo. Naiintindihan ko naman na yun ang inaalala mo. Pero Elias, hindi ka naman dapat maapektuhan doon. Kasi pareho naman natin alam ang totoo na hindi tayo mag-asawa. Kahit na ayoko pa rin makarinig ng ganon mula sa ibang tao. Lalo nating di totoo at imposible mangyari yun. Alam ko rin naman na imposible talaga. Kasi hindi mo ako gusto. Buti alam mo, itatak mo yan sa utak mo. Hindi ang tipo mong babaeng gugustuhin ko. Elias, itatatak ko talaga yan sa utak ko. Phew. Nagulat ako nang biglang lumabas si Agnes sa kwarto ko. Alam kong nasaktan ko siya sa sinabi ko at may kung anong kirot akong naramdaman. Pero pinili kong baliwalain yon. Iniisip ko na tama lang ang ginawa ko. Maya-maya nagulantan ako nang biglang mumalingaw-ngaw ang alulong ng mga aso sa labas. Hindi lang isa o dalawa, kundi marami. Mabilis akong bumangon at sumilip sa bintana. Naglakihan man ang mata ko nang makita ang malalaking aso na tumatakbo sa labas. Mapapagsika man yun nila at mapupula ang mga bata. Hindi sila karaniwang aso. Doon ko na napagtanto na hindi nagsisinungaling si Agnes kagabi. Mali ako na hinusgahan ko siya agad. Agad akong nagtungo sa kwarto niya at nadatnan ko siyang nakatalukbong ng kumot. Agnes, totoo ang sinasabi mo. Nakita ko sa labas ang 5 malalaking aso. Tama ka. Hindi sila normal na aso lang. Ayaw mo kasing maniwala sa akin. Sorry na kung hindi kita pininiwalaan. Kasi akala ko ginawa mo lang yun para makuha ang atensyon mo. Pagod na akong patamain ang sarili ko sa'yo, Elias. Kita mo naman yung takot ko kagabi, di ba? Halos hindi na ako makain sa takot. Pero lagi mo na lang ako pinagdududahan dahil sa mga akala mo gusto ko lang makuha yung atensyon mo. Alam ko na nagkamali ako, na inusgahan kita, Agnes. Pero hindi mo naman ako masisisi kasi kulit mo. Clingy masyado. Tsaka lahat ng ayaw ko sa babae nasa sa'yo eh. Alam mo naman kung anong ginawa mo sa akin nung, di ba? Alam ko. At pinagsisihan ko yon, Elias. Huwag kang mag-alala dahil simula ngayon, hindi ko na ipipilit yung sarili ko sa'yo. Ang gusto ko lang ngayon ay makawi tayo ng ligtas. Ayoko kang mamatay ng maaga, Elias. Huwag kang mag-alala, Agnes. Uuwi talaga tayo bukas ng umaga. Pasensya ka na kung nadamay pa kita sa pagpunta ko dito. Nagpumilit kasing sumamay. Kasalanan ko na naman ba? Hindi ganon. Ako may kasalanan dito. Hindi ko lang lubos maisip kung bakit nagsinungaling sa akin si Kapitan. Ayaw kung may balak pala talaga sila masama sa atin, Elias. Paano kung kinukulong lang nila tayo dito para ipahay sa mga malalaking aso na yun? Hindi ko hayaan magtagumpay sila sa plano nila. Kung tama ka dyan sa hinala mo, tama nga ang kutog ko. Tama lahat ng duda ko na hindi ligtas yung baryong to. Ewan ko ba kung bakit sinusunuran pa rin ako sa'yo. Nakakabog ang pagmamahal to. Agnes, huwag ka mag-alala. Hindi kita pababayaan. Pulakaw, gagawin ko ang lahat para makauwi tayo ng ligtas. Babawi ako sa lahat ng nagawa ko. Sa mga masasakit na salita na sabi ko sa'yo, otohan mo sana ako. Hindi na ako kinibo ni Agnes at yun na unang pagkakataon na hindi ko siya nakita natatakot na bumulit. Hindi ko maintindihan kung bakit ganoon ang epekto nito sa akin. Hindi ako nakatulog ng gabing yon. Kaya kinuha ko ang matagal na nakatagong libro sa bag ko tungkol sa masamang elemento at mga aswang na ibinigay ng ama ko bago siya namatay. Hindi ko pa ito nabuksan kahit isang beses dahil hindi ako naniniwala hanggang sa nakita na mismo ng 2 mga mata ko. Sa pagbabasa ko, nadiskubre ko na isang uri ng aswang na gabunan pala ang nakita ko. At natito ko rin na ang punyal na ibinigay sa akin ni tatay ang isa sa mga makakapatay sa mga halimaw na yon. Ang punyal. Buti na lang nadala kong punyal. Punyal, Agnes. Gising ka pa pala sa tingin mo makakatulog pa ako nito.
Ihanda ko na lang yung bag ko para makaisa tayo habit bukas ng umaga. Agnes, huwag kang mag-alala. Babantayin kita. Tsaka may ilang oras pa bago mag-umaga. Kaya matulog ka muna. Nakakasama sa iyong pagpupuyat. Okay lang ako, Elias. Hindi ba ako mamamatay kung hindi ako matutulog ngayon? Mas mamamatay ako kung mananatili pa tayo dito. Pero teka, ano bang sinasabi mong punyal? Wala. Nabasa ko lang sa libro ni tatay. Okay, akala ko ano na. Nanibago talaga ako sa tono ng pananalita niya pero bago pa namin nakulay ang usapan ay may malakas na kalabong kaming narinig sa ibabaw ng bubong. Hindi ko mapigilan ang sarili kong lumapit sa bintana. Sakto namang may malit na butasyon kaya hindi ko na kailangan pang buksan. Tiya, bakit? Anong nakita mo? Ilalaban nila ang tatlong baboy sa labas. Halatang gutom na gutom ang mga lima. Ano? Patingin nga. Tingin mo. Ngayon lang ako nakakita ng ganito sa buong buhay ko. Kala ko, wala na mga aswang sa panahon natin ngayon. Akala ko, natapos ang mga kapanahonan nila kasi yun ang sabi ni tatay noon. Pero ngayon, nakikita ko, nanganganib talagang buhay natin dito kung mananatili pa tayo. Ay, Diyos ko, kung alam mo lang na ganito, hindi na sana ako sumama sa'yo. Nagsisisi ka ba, Andes? Sumama ka sa akin? Oh, yes. Dahil sobrang gusto ko makasama ka at mapasaya ka, nagpumilit ako sumama. Akala ko, ma-appreciate mo lahat ng ginagawa mo. Pero nagtamali ako. At ngayon, lalaki ko sa pamahibang buhay ko dahil sobrang ko pagmamahal sa iyo. Para kung binuhusan ng malamig na tubig sa mga oras na yun sa Jupiter, hindi ko akalain na maririnig ko yun mula kay Agnes. Hindi ganoon ang pagkakakilala ko sa kanya dati, hindi ko alam na sobra po na pala siyang nasasaktan. Hindi ko alam ang sasabihin kaya hindi nila ako kumibo. Halos tumulo na mamalu ako pero pilit kong pinigilan yun. Ayoko kasing umiyak sa harapan niya. Ayokong ipakita na tinatablan ako na iba na ang epekto niya sa akin. Tinuon ko na lang atensyon ko sa pagbabasa ng libro hanggang sumapit ang umaga. Napatingin ako sa panat na kipisang nakaupo sa gilid ng kama. Mahimbing siyang natutulog. Sa unang pagkakataon, sumikip ng sobra ang aking dibdib. Ano ba itong nararamdaman ko para sa iyo? Nagigilty lang ba talaga ako sa ginawa ko? Hindi. Hindi kita pwedeng mahalin. Ayoko mag-asawa. Ayoko tulad ti tatay. Ayoko masaktan. At ayoko rin masaktan ka pa. Mas mabuti na siguro na hindi ka nakatulad ng dati. Sandali lang po rin din na. Magandang kubaga sa'yo, iho. Pasensya na kayo sa istorbo. Pinapatawag na kasi kayo ni Kapitan. 11:00 na ng tanghali pero hindi pa kayo bumababa at kumakain. Marami na di mga tao sa labas ang naghihintay sa'yo, iho. Ganun po ba? Sige po, susunod po kami. O siya, sige. Ihintayin nila namin kayo sa baba. Pagkasara ko ng pinto at paglingon ko sa kama, nagdama ang paningin namin ni Agnes. Agad naman akong umiwan sa paglakad papunta sa kama para kunin ang bag ko. Tanghali na pala. Tara na, bumaba na tayo. Hinihintay tayo nila, Kapitan. Teka, akala ko ba aalis na tayo dito? Oo nga, aalis na tayo dito. Pero kailangan pa rin natin magpaalam sa kanila. Tinanggap nila tayo dito na maayos. Alis tayo dito na maayos. Pero, Elias, paano kung di sila pumayag? Paano kung tama ako sa inala o magkibala sa akin, Agnes?
Pagkababa namin ng hagdanan, nadatnan namin si Manang Lucing abala sa paghahanda ng pagkain. Namoy ko na ang adobo habang inaayos na mga plato sa lamesa. Kasabay nga nakita rin namin si Kapitan at mantatayo mula sa panamupuan sa mesa. Elias, tanghali na yata kayong nagising. Tapa, baba, bakbak ng kagabi. Ento. Ay, huwag ka na magkaila pa. Inabi na sa akin ni Manang Lucing na doon ka natulog sa kwarto ni Agnes. Sabi ko na nga ba, hindi mo matitiis ang tawag ng laban. Pero okay lang, naintindihan kita, Elias. Mabuti pa kumain na kayo dahil halatang pagod kayo. Mali po ang iniisip nyo. Wala pong nangyari sa amin, Elias. At isa pa, hindi ko po siya asawa. Hindi naman po ako ang klase na babaeng nakukuha agad. Oh, tama ba ang narinig ko? Akala ko ba, maanbo si Elias? Norpalag naman ang bagay na yun. Kapitan, tama po si Agnes. Mali na sa isip ninyo. At isa pa, wala po kami dapat ipaliwanag sa inyo. Gano ba? Pasensya na, Elias. O siya, sige. Kumain na kayo para mayabayay. Baka pagsimula ka na sa gabutan. Hindi na po. Magpapaalam na po sana kami sa inyo na aalis na kami dito. Ano? Alis kayo? Hindi pwede. Sinasabi ko na nga ba, Elias? May plano sila sa atin kaya gusto nilang pulungin tayo dito. Teka, ano pang pinagsasabi mo, ha? Di ko maintindihan. Mga sinungaling kayo. Alam na namin na may halimaw sa bahay nyo. At iyon ang dahilan kung bakit may patakaran kayo dito. Ano ka mo? Kitang-kita po ng dalawang mata ko. Kapitan, may mga aswang sa labas ninyo kagabi na nilalapa mo na baboy. Bakit hindi niyo po sinabi sa amin na may mga aswang pala sa bahay ninyo? Kasi nga, gusto niya tayong ibahayad sa mga halimaw na yun. O hindi totoo yan, iha. Wala akong masamang balak sa inyo. Palidis ang intensyon ko na imbitahan si Elias para matulungan ko ang mga tao may sakit sa aming baryo. At kung totoo man yung sinasabi mo na ipapakain ko lang kayo sa mga aswang na yun, di sana hindi ko na kayo pinagbawalang lumabas. Napaisip ako sa sinabi ni Kapitan at napagtanto na tama siya. Kung may balak sa pagkain kami sa manaswang na yun, sana hindi na niya kami pinagbawalan na lumabas sa gabi. Malamang, may mapupuha pa kayo kay Elias. Pero alam ko pagtatapos ito, yan ang plan ninyo, hoy babae. Madahan-dahan ka sa pananalita mo. Kung si Elias lang palang kailangan namin, kagabi ba sana kita pinakain sa mga aswang na yon? Kahit paano sabihin nyo, uwi na po kami. Alis na po kami sa baryong to. Elias, Agnes, hayaan nyo kaming magpaliwanag. Nakikusap ako sa inyo. Huwag kayong umalis. Kailangan ng buong baryo ang tulog ninyo. May mga taong naghihintay sa iyo sa labas na may pagkahabal sakit, Elias. Sige, Kapitan. Ipaliwanag niyo po sa amin kung bakit hindi ninyo sinabi na may mga aswang pala dito sa bahay ninyo. Baka sakaling magbago pang isip ko. Kung sinabi ko ba sa'yo, tutuloy ka ba sa pagpunta po rito? Hindi ba ite? At saka iha, ang mga aswang na naniribahan dito ay hindi katulad ng inaakala ninyo. Anong ibig niyo pong sabihin? Ang ibig kong sabihin, Elias, kung marunong kayo makitubo, at hindi niyo sila sasaktan, wala kayong dapat na ipag-alala. Hindi sila nananakit sa mga tao. Maliban na lamang kung sa labas kayo ng gabi, manggugulo kayo sa baryo o may kasama kayong buntis. Kaya pa ba walang buntis dito? Oo, Elias. Hindi kasi talaga sila nakakapagpigil kapag yun ang naamoy nila na masimunto nyo. Oo, walang nagbubuntis dito. Mga may edad na at matatanda ang nanitirahan dito. Nakakaawa siya ng tigda. Nagdurusa sa panulubang sakit. At yung iba na ba'y nakamatay ng hindi man lamang nadadala sa doktor. Pero, bakit hindi niyo umalis ang mga tao dito? Bakit nananatili pa rin kayo?
Bukod sa may manason na sobrang liblib din at napakalayo ng baryo ninyo. Saan naman kami pupunta, Elias? Wala kaming ibang matitirhan. At saka, wala rin kaming dapat ay pagkalala. Dahil may kasunduan ako sa mga aswang. Gumawa kami ng patakaran para sa kaligtasan ng lahat. Oras kasi nila ang gabi para maghanap ng pagkain. At yung mga baboy na nakita ninyo kagabi, alay namin yon para may makain sila. Ngayon, naiintindihan ko na, Kapitan. Sige, pagbibigyan ko po kayo ngayon. Manggagamat po ako. Pero bukas, aalis talaga kami. Pero Elias Andes, mas ligtas kung mananatili muna kayo hanggang bukas. Pagkatapos na lang ng piyesta kayo muwi. Kasi kung umalis kayo agad, magtataka ang makaswa at baka malaman pa nila may alam kayo. Mas malalagay sa paganib ang buhay ninyo dahil wala silang ginahayaan makalis dito na tayo na may kaalaman tungkol sa kanila. Ay, Diyos ko, naiintindihan ko ang takot mo, Eha, pero pangako, hindi ko kayo bababayaan. Nakakaalis kayo ng ligtas, basta't sundin ninyo ang bili namin at magpanggap na lamang na wala kayong alam. Agnes, ano si tingin mo? Ikaw na magdesisyon. Ikaw naman lagi ang masusunod Agnes. Hindi kaya ng konsensya kung naiwanan mo ang taong nanarilangan ng tulong ko. At tama si Kapitan, mas ligtas kung pagkatapos sila ng fiesta tayo umuwi. Oh, edi sige. Ikaw ang bahala. Alam kong labag sa kalooban ni Agnes ang desisyon ko pero nang makita ko ang mga taong bumipila sa labas, naghihintay ng tulong ko, nanlalambot ang puso ko. Iniisip ko din na 2 gabi na rin kami narito sa baryo at heto pa rin kami. Buhay. Bukod pa doon, mukhang totoo naman ang sinabi ni Kapitan. Mababait ang manaswan na yun at hindi nananaki ng tao basta marunong kang makitungo sa kanila. Siguro na may dahilan kung bakit narito kami at yore para tulungan ang mga may sakit sa baryong ito. Pero Kapitan, paano po namin nalalaman kung sino sila? Tanda ho. Hindi ba talbularyo ka? Bakit hindi mo alam ang tungkol dito? Manan, eksperto po ako sa pagiging herbalista. Hindi po sakop ng kalaman kong tungkol sa mga elemento gaya ng aswan. Ganun ba, iho? Sige. Agawin mo. Ignan mo sila sa mata, Elias. At kapag nakita mo baligtad ang reflection mo sa mga mata niya, ibig sabihin, aswang ang iyong kahanga. Ganun po pala yun. Malabo naman na makaharap din yung sinahasaw baga. Padalag lang silang lumabas ng bahay. Basta't huwag kayo gumawa na kahit anong gulo. Walang magiging problema. Opo, Kapitan. Manggagamot lang naman po ako. O, siya ko ba itampo na kayo? Malabig nito adobo ni Duto ko. Sige po, Manang. Hindi na ako kinibo ni Agnes habang kumakain kami. Tila abala siya sa sarili niyang iniisip at nakatingin-tingin lang sa paligid habang numumuya. Hanggang sa nagsimula ako sa aking panggagamot. Maya-maya bigla siyang nawala sa tabi ko. Napakulot ang noo ko nang makita siyang nakikipag-usap sa isang biko kilalang lalaki. Gwapo, matangkad, maputi. Hindi ko naman maiwasan makaramdam ng pagkainis. Alam ko sa sarili ko na hindi lang basta inisyon kundi selos. Hindi ko na malayang binalan ako na muna pa ako papalapit sa kanila. Agnes, yes, sino yung laki niya? Bakit ka umalis sa tabi ko? Alam mo naman na kailangan kita dun, di ba? Si Flavio nga pala, bagong idea yan. Pasensya na. Akala ko kasi kaya mo nang wala ako. Ay, wala rin naman kasi akong ginagawa dun At nabuboard naman ako. Kaya naglibot muna ako saglit. Naglilibot-libot. Umaharot. Ay, anong sabi mo? Ang sabihin mo? Kaya ka na wala sa tabi ko?
Kasi nakikipagarutan ka sa lalaking niya. Grabe. Kanya ba talaga kapabon na babae ang tingin mo sa akin, Elias? Hindi sa ganun, Agnes. Nag-aalala lang ako sa'yo na baka kung anong gawin sa'yo ng lalaking yan. Pare, pagdaan-daan ka sa pananalita mo. Aba, hindi mo magusto ng gagawin ko sa'yo. Aba, tinatakot mo ba ako? Eh, yes, tumiki ka na. Eh, Labio, pasensya na talaga rito kay Elias. Sige, paralampasin ko yung kaibigan mo para sa'yo. Bukas, ipapasyal kita sa lugar na sigurado kung magugustuhan mo. Sige, Flavio. Bigla akong nanlumo nang makita po ang ngiti ni Agnes sa lalaking yun. Ang ngiting yun, yun ang ngiti na sa akin lang niya ibinibigay noon. Hindi ko maipaliwanag ang kirot na naramdaman ko sa mga oras na yun pero olimpung kasalanan ko din naman. Agnes, huwag mo sanang mamasamain ang ginagawa ko. Ang akin lang naman, huwag kang agad-agad na magtitiwala sa kahit na sino. Huwag magtiwala sa kahit sino. Ay, alam mo, Elias, ang kulit ng utak mo. Di ba ikaw mismo yung nagtiwala kay Kapitan at piniling manatili rito? Tapos ngayon, sasabihin mo sa akin na huwag po agad ibigay ang tiwala ko, ha? Ha? Nagpapatawa kaya, Agnes? Nag-aalala lang ako sa'yo. Hindi natin alam kung sino-sino mga aso sa baryong ito. Malay mo ba kung isa sa kanila yung si Flavio? Nag-aalala? Kung talagang nag-aalala ka sa akin, di sana, kanina pa tayo umalis sa baryong to. Pero hindi eh. Mas pinili mo maniwala sa kanila. Kahit minsan sila nagsinungaling sa atin, hindi ba ipiniliwanag na sa atin ni Kapitan ng lahat? Hindi tayo pwedeng umalis dahil mapapahamak tayo. O siya, sige. Pumayag na ako manatili dito, di ba? Kaya sana naman, wag mo rin ako kontrolin sa kahit anong gusto kong gawin. Hindi sa lahat ng pagkakataon, ikaw lang lagi yung nasusunod, Elias. At si Flavio, wala kang karapatang husgahan siya. Dahil kung tutuusin, mas maganda pa nga pagkikita mong sa atin kung para sa'yo na wala namang ibang ginawa pati husgahan ako. Naiwan akong nakatayo sa labas sa mga oras na yon nang agad siyang pumasok sa loob ng bahay. Hindi ko na siya sinundan pa at bumalik na sa panggagamot. Pero aminin ko, sobrang sigkip ng dibdib ko na parang sinaksak ng paulit-ulit sa unang pagkakataon. Hindi ako mapakali na parang gusto kong umiyak at magwala. Pero kailangan kong tatadaling loob ko dahil nasa harap ako ng mga pasyente. Elias, pabuti pa. Bukas po na ipagpatuloy ang paggagamot mo dahil palabog daw na harap. Kailangan na nilang buhay sa kanilang mga bahay. Sige po, o siya sige. Umasok ka na sa loob at nakahanda na ang ating apundan. Sabay na po tayo pumasok, Kapitan. Dako, mauna ka na, Elias. Kailangan ko pang kausapin yung mga tao para sa selebrasyon ng piyesta bukas. Sige po. Sige po, Kapitan. Pagpasok ko sa loob, nadatnan ko naman si Manang Lusing kasama si Agnes na naglalagay ng mga mangkok at plato sa mesa. Saglit kaming nagkatingin ni Agnes pero agad naman siyang umiwas at hindi man lang ako inimikan. Lumapit ako sa kanila na nakangiti. Magandang gabi po, Manang Lusing. Mukhang masarap po yata ang iluto niyo, ha? Dako, iho. Masarap talaga yan. Afritadang baboy. Best recipe ko yan. O, maha po. Amoy na amoy ko. Paborito po yan ni Agnes. Di ba, Agnes? Oo. Alam niyo po ba nan? Nauubos po ni Agnes ang isang mangkok na apritada sa isang kainan lang. Totoo ba, iha? Hindi po, Manang. Si Kapitan po ba? Nasaan? Nasa labas pa? Susunod na lang doon siya. Bakit hindi ba kayo kumaga? Iniintay ka po namin, Kapitan. Dako, sinabi ko naman sa inyo na susunod ako. Pwede na ba kayong kumain kahit wala pa naman ako? Nakakahiya naman po. Mas gusto po namin na sabay na po tayong kumain. Siya, sige.
Kumain na tayo. Tahimik lang kami habang kumakain. Paminsan-minsan si Manang Lusing lang ang nagbibiro o tumatawa. Pero si Agnes para bang may padero sa pagitan namin. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang usapan na hindi siya lalong lumayo kaya pinili kong manahimik na lang. Kahit sa loob-loob ko ay parang nadudurog ako. Pagkatapos kumain, tumayo na ako. Tara na, Agnes. Sabayin tayo makit sa itaas. Ay, mauna ka na. Tutulong pa ako kay Manang Lusing para maglipit. Ay, tayo ko na to iya. Sige na, sumabay ka na kay Elias. Hindi Manang. Tutulungan ko po kayo. O, sige, ikaw ang pahala. Sige, Agnes. Mauna na ako sa itaas. Hindi man lang siya tumugon sa sinabi ko. Dati kahit hindi ko siya yayain ko sa isang sumasabay sa akin. Ngayon parang umiiwas na siya sa akin. Pilit kong pinanatili ang ngiti ko pero ang bigat sa nitim. Umakit ako sa kwarto. Mabigat ang bawat takban. Sa isip ko pa ulit-ulit at tumatama yung sinabi na kanina na mas maayos pa raw ang pakikitungo ni Flavio kaysa sa akin. Mas sakit. Pero wala akong magawa kundi tanggapin. Pumiga ako sa kama pero hindi ako mapakali na nakatitig sa kisame. Unti-unti ring natahimik ang palibid hanggang sa tanging kuliglig na lang ang maririnig. Maya-maya na pabalikwas naman ako ng bangon nang marinig ko ang malakas na alung ng aso. May mga aswang na naman sa labas. Si Agnes. Kailangan siya puntahan. Kakausapin din niya ako. Bahala na. Agnes? Okay ka lang ba? Nadatnan ko siyang nakatalupong ng gumot at bagya naman siyang gumalaw. Agnes, kausapin mo naman ako. Alam kong galit ka sa akin, pero tayo lang naman ang magkakampi dito. Bakit ka ba nandito? Bumalik ka na sa kwarto mo. Sinisigurado ko lang na safe ka. Nagtinan naman kasi ang mga aso sa labas. Naririnig ko sila. Okay lang ako dito. Ano naman yan kung nandiyan na naman sila? Paubait naman daw sila, di ba? Naniniguro lang ako. Baka kasi bigla na naman magpakita na sa'yo. Butit nakasarado ng bintana ng kwarto mo. Malamang, inampata ka rin dito, di ba? Sumusunod lang ako. Buti naman kung ganun. Gusto mo bang samahan kita rito, Elias? Ako sarili ko. Tsaka, tiyanda pa naging OA. Hindi naman sa pagiging OA, Agnes. Siyempre, gusto ko lang makatulog ka na maayos dito. Ang kulit mo rin, no? Okay nga lang ako dito, kaya pwede ba? Umalis ka na sa kwarto ko. Okay, sige. Kung yan ang gusto mo. Pero kung kailangan mo ko, nasa kabilang kwarto lang ako. Hindi na siya sumagot pa, kaya hindi ko na lang siya kinalit noon at bumalik na sa kwarto ko. Kinabukasan maaga kong magising at similip si Agnes sa kwarto niya pero wala siya doon. Kaya bumaba na ako sa hagdanan. Pilibot kong tingin ko sa buong bahay pero hindi ko siya nakita. Magandang bumata, iho. Halika na dito, luto ng almusal. Magandang umaga din, no, Manang? Si Kapitan at Agnes po ba nasaan? Si Kapitan nauna nang kumain at lumabas. Abala siya sa padahanda ng mga baboy na kakatayin na yung piyesta. Ay, oo nga pala. Piyesta na po pala ngayon. Si Agnes po ba, dahil sa labas na siya, iho, nauna na rin kasi siyang kumain. Hinabihan ko nga nagisingin ka pero ayaw niya naman. May problema ba kayong dalawa?
May hindi lang po kami pinagkakaintindihan. Mana, tungkol ba ito sa kagustuhan ng umuwi na? Ganun nga po, ay pasensya na Elias. Tinisigurado lang namin na makakauwi tayong ligtas. Maniwala man tayo o hindi, wala kaming masamang intensyon sa inyo. Naniniwala naman po sa inyo, Manan. Hindi naman po kami magtatagal dito ng ilang araw. Kung pinakain yun kami sa mga aso na yon. Salamat, iho. Napakabuti talaga ng puso mo. O siya, kumain ka na muna bago ka magsimula sa pandagamot mo para may lakas ka. Sige po. Lumapit na ako sa mesa para kumain pero para akong binabagabag na isang bagay na hindi ko may paliwanag. Lumabas ako ng bahay para simulan ang panggagamot. Umaasan makita ko si Agnes doon pero ni anino niya, wala. Tanging si Kapitan lang ang nadatnan ko sa may taranggahan. Yes, pabuti naman at dito ka na. Pasensya ka na kung nauna na akong kumain. Madami pa kasi akong gagawin dahil piyesta kayo. Oo na po, Kapitan. Kitang-kita ko lahat ng efforts mo para mapasela ng lahat ng tao sa baryo ngayong fiesta. Aba, oo naman. O siya, maiwan na kita dito. Sige po, Kapitan. Sinimulan ko na ang panggagamot. Isa-isa kong hinarapan na pigrang pasyente. Kahit ang isip ko ay lumilipad kay Agnes. Hanggang sa dumating na huli kong pasyente, si Mantonio. Pamilyar ang mukha niya. Bumalik daw siya para siguraduhin wala na ang sakit niya. Ana, salamat ha. Mas magaan na ang pakiramdam mo kayo. Pero ikaw parang hindi ka papakali. Karina, bakit na napapansin? Nililibot mo ang tingin mo sa paligid. Ah, wala ho yun, Mantonio. Ha? Marami lang siguro akong iniisip. Hinahanap mo ba yung babaeng kasama mo dito? Opo. Kanina pa kasi siya wala sa loob ng bahay. Akala ko manaw na po siya dito. Sa kakahuyad siya. Kasama siya ng plabyo. Mukhang nagkakamabutihan silang dalawa. May hindi yata makakawi sa inyo papalik sa inyong lugar. Hindi ko po hayaan yun. Hindi siya pwede makuha ng lalaking yun. Oy, iha. Siya ka pupunta. Hanapin ko po sila. Ako. Huwag kang gagawa na gulo iya. Malalagay ang buhay ninyo sa peligro. Bigla akong nanlamig. Parang may malamig na hangin na dumaan sa batok ko. Iba na ang kutob ko, hindi ko na pinakinggan pa si Antonio at tumakbo na ako papalayo papasok sa kakahuyan. Habang papalapit ako lalong bumibilis ang tibok ng puso ko. Paano kung hindi sumama sa akin si Agnes? Paano kung mahulog na siya ng tuluyan sa lalaking yun? Hindi pwede. Nasaan ka na ba, Agnes? Please, huwag mo kong pahirapan ng ganito. Tulungan niyo ako, ha? Agnes? Agnes? Tumakbo ako papunta sa direksyon kung saan ko narigan sigaw ni Agnes at nanlaki naman ang mga mata ko nang makita si Flavio na nakadagan sa ibabaw ni Agnes. Para kung sasabog sa galit, bigla kong naramdaman ang matinding init sa dibdib ko. Ang suot kong medalya ng San Benito ang iniwan sa akin ng yuma kong tatay. Para't nagbabaka. Alam kong isang bagay lang dahilan kung bakit yun nag-iinit. Masamang elemento ang kaharap ko. Tumakbo ako at buong lakas kong sinugod si Flavio. Isang malakas na suntok ang pinakawalan ko pero nakahilag siya. Pero hindi ko siya tinigilan. Napakunagno naman ako nang makita siyang nanginginig na parang napapasok. Ayos, tara na. Tumakas na tayo. Hindi siya ordinaryong tao. Halimaw siya. Hindi ka makakawin po. Di ako natatakot sa'yo.
Nahandahang bumangon si Flavio, doon ko nakitang hindi ko inasahan. Mula sa bibig na lumabas ang mahabang pangil at matutulis na ngipin, ang mga mata niya'y nagliliyab at sa bawat paghinga niya, parang halakak ng demonyo lumalabas. Aswang siya, Elias. Aswang. Dito ka lang sa likod do, Agnes. Hindi ko hayaan mo saktan kanya. Walang hiya. Siya lahat na matulong daw sa puso mo, Agnes. Isa pang hamak na Apolonio. Elias, tara na. Tumakbo na tayo. Hindi mo siya kakayanin. Siya tayo. Naratatakbo na tayo. Siya tayo hayaan na ng tagas na mo. Hindi. Sumugod siya ng mabilis, parang hayop na gutom. Mabuti na lang tiburon ako ni Tay dati ng ilang paraan ng pakikipaglaban. Umilit ako sa unang dagok niya at tinuduyan ko ng isa pang malakas na suntok sa pana. Tumugo ang bibig niya pero hindi pa rin siya tumigil at nasuntok niya ko. Elias, mag-ingat ka. Tumakbo ko na, Agnes. Ako na bahala dito. Nang palitan kami ng mga bugso ng lakas. Nakaramdam ako ng takot pero mas nanaig ang galit ko at ang panako ko na hindi ko hahayaan masaktan si Agnes. Sa huli na isahin ko siya. Isang malakas na sipa sa sikmura at sabay suntok sa sintedo ang nagpahandusay muli sa kanya. Nakita kong tumabo ang gilid ng labi ni Flavio talo simbi na sa makatayo. Halatang nagulat siya. Bakas di ng pagtataka sa mukha niya. Alam kong napapatanong siya ng mga sandaling yun kung paano ang isang normal na taong gaya ko ay may kakayahang makipagbunong sa isang aswan na kagaya niya. Iniwan ko siyang tubuan sa lupa habang ako na may agad na lumapit kay Agnes at niyakap siya ng mahigpit. Okay ka lang ba, Agnes? Oh, okay lang ako. Kung hindi nagtagumpay na sa suplado niya sa akin. Pagtawarin ba ako matigis sa ulo, Elias? Nagalit lang naman talaga ako na sobra sa'yo at nagtampo. Wala kang dapat ihingi na tawad. Ako may kasalanan sa lahat. Halika na, bumalik na tayo sa bahay bago pa siya makabangon. Hindi ako kapaniwala na sa Flavio, Elias. Paano kung susugurin tayo sa bahay ni Kapitan? Pagtiwala ka lang sa akin, Agnes. Wala ko. Kahit anong mangyari, poprotektahan kita. Pagdating namin ni Agnes sa bahay ni na Kapitan Dario sinalubong at kami ng ingay ng kasiyahan, mga bisitang kumakain, ng tatawanan at ng iinuman. Pero biglang natahimik ang lahat nang makita nila ang itsura ko. Pasa, sugat at dugo sa mukha. Oh, larito na pala kayo. Kanina pa namin kayo hindi. Oh, anong nangyari dyan sa mukha mo, Elias? Nakipagsagupan po, Flavio. Muntik man yung gahasain si Agnes kanina, Kapitan. Ano? Aba, si Flavio. Nakawi mo siya, Elias. Ay, Diyos ko. Hindi mo alam kung gaano kalaking gulo ang ginawa po. Wala akong pagpipilian, Kapitan. Kung hindi ako lumaban, baka si Agnes ang nadali niya. Si Flavio ay isa sa mga aswang na nanirahan dito, Elias. Alam ko po yung, Kapitan. Kitang-kita po mismo ng dalawang mata ko ang paglabas ng pangil at magtutulisin ko. Bigla din naginit ang kwintas kong San Benito kanina. Diyos ko, nakagawa ka na pasalamat sa kanila. Alam mo magagalit ang mga aswang sa nagyari at hindi lang ikaw ang papalikan nila. Kundi pati kaming lahat. Naglakad siya paikot hawak ang gulo, pawisan at hindi mapakali. Kita ko ang galit at takot na naglalaban sa kanyang mukha. Alam na naman pabayaan ko si Agnes, Kapitan. Hindi ko naman hayang mangyari yon kaya wala akong choice. Hindi didihag kita pero susuguri nila tayo ngayong gabi. Paano natin sila haharapin? Mga aswang sila at wala tayong laban sa kanila. Elias, ano nang gagawin natin? Ano nang plano mo? Wala bang kinurusi dito sa iyo tungkol sa mga aswang? Huwag tumugalala. Ako mismo maharap sa kanila. Kung susugod sila, hindi ko hayaan madami ang buong baryo. Hindi ko hayaan masaktan ka ulit ng Flavio na yon. Magkamatayan muna kami. Huwag ka masyado mayabang, Elias.
Hindi mo sila kakayate. At patadamay din kami hanggang kailan ba kayo matatakot sa kanila, Kapitan? Hanggang kailan ba kayo magpapaalipin sa mga nilalang na kinulong kayo sa isang patakaran hanggang gusto daming mabuhay, Elias? Ayoko may mamatay sa baryong ito. Mahal ko ang mga tao rito at mahal ko din ang buhay ko. Mahal ko din ang buhay ko, Kapitan. Mahal ko rin si Agnes, kaya gagawin ko po ang lahat para makauwi kami pareho ng buhay. Tama bang marinig ko, Elias? Mahal mo ko, Agnes. Kahit na anong tanggi ko sa sarili ko, yun ang totoo. Mahal kita, kaya habang kulit na galit kay Flavio, kasi nagsaselos ka. Pero syempre, iba na talagang kutob ko nun. Wala akong tiwala sa Flavio na yon at hindi nga ako nagkamali. Kapitan, ano nang gagawin natin ngayon? Ganong sigurado tayong magagalit ang grupo ng mga aswang sa ginawa ni Elias. Wala na tayong ibang pagpipili ang kundi ang magtiwala sa sinabi ni Elias. Kailangan mo na pauwi ng mga bisita habang may araw pa. Sigurado ko mamayang gabi. Susuburi tayo ng mga aswang. Nag-uwian na ang mga bisita ni Kapitan at sabay kabing napabuntong hininga. Hindi ko akalain na abot kami sa sitwasyon na ito pero siguro pinadala talaga ako ng Diyos sa baryo Silomon para mapalaya sila sa kamay ng mga aswang na yun. Kinagabihan, naghahanda na kami sa pagdating ng mga aswang. Naglalagay na sila ng asin sa gilid ng mga bintana at bawang sa bawat sulo. Kita ko naman ang takot sa mga itsura nila. Kahit ano mangyari, wag na wag kayong lalabas, Agnes. Pero Elias, natatakot ako sa mangyayari dahil hindi natin alam kung gaano sila karami. Nag-iisa ka lang. Sasama na lang ako sa iyo. Hindi pwede. Manako ko sa akin na mananatili ka lang sa loob, Agnes. Ipangako mo yan. Pangako. Elias, nalagyan na namin ang mga bawang na tasinag lahat ng sulok ng bahay. Isang oras na lang, lulubog na ang araw. Iktaga na labo sa iyo at sa buong baryo. Hay, nako, hewan ko ba? Pati kami na dadamay pa sa ginawa iyo. Matanda na ako pero ayoko pang mamatay ng maaga. Pasensya na po kayo manang Lusing. Kung alam lang din po namin na may mga aswang pala sa baring ito, hindi na po ako napunta rito. Pasensya na po kung pati kayo nadamay. Kinakailangan ko lang naman po iligtas sa babaeng mahal ko. Hindi naman kasi mapapalapit ang si Agnes kay Flavio kung naging totoo ka lang sa nararamdaman mo nung una pa lang. Ay, nako, mga lalaki talaga, oo. Alam ko po na kasalanan ko. Kaya nga po itatama kong lahat ng pagkakamali ko sa gabing ito. Inugot ko ang punyal mula sa bag ko. Dahan-dahan kong nilabas ito sa lagayan. Nakita ko na patiting sila rito habang hawak ko ito sa kamay ko. Elias, tsadyalig ang punyalaya. Ibinigay po ito sa akin ni tatay bago siya nawala. Nakita ko din po sa libro niya na makakapatay ito ng kahit na anong uri ng aswang. Dahil may bendisyon ito ng padre sa simbahan, kakayatid mo kaya silang lahat, Elias, kaya ko, Kapitan. At suot kong kwintas ng San Benito, kaya naniniwala akong magtatagumpay ako laban sa mga halimaw na iyon. Huwag kayong paninaan ng loob pa. Lumingon ako kay Agnes. Kita ko ang takot sa mga mata niya. Milapitan ko siya at mahigpit ko siyang miyakap. Hindi na napigilan ang mga luha kong bumagsak pero agad ko itong pinunasan at pinalakas pa. Ang log ko. Maya-maya umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ni Flavio mula sa labas. Napatayo si Kapitan Dario, nangingmigan mga kamay niya. Si Agnes umiiyak na halos ayaw akong pakawalan. Pero kahit pinipigilan nila ako, naglakas loob akong lumabas. Hindi ako papayag na si Agnes ang maging kapalit ng katahimikan ng baryong ito. Agnes, lumabas daw. Naglulusong sa mga. Nagdala ka pa talaga ng kakampi. Ganyan ka ba katuwag, pare? Ano bang tawag mo dyan? Laban ng isang pamilya ng turamot-amat ka daw.
Lumita ko sa Agnes. Kung gusto mo ka sa tingin mo ba, natatakot ako sa'yo? Sa inyo? Hindi rin niya makukuha si Agnes mula sa akin. Kung ganoon, wala na tayong napag-usapan ba? Sure. Yes, mag-iingat ka. Elias, huwag mo ka bigbigoy. Huwag mo bigbigoy ng mga tao na sa sayo. Ama, gawin ito. Nang igini ako sa harap ng kwintas ni San Benito na patras ang ilang aswan, napapikit sila at nagsisigaw na tila nasusunog ang kanilang balat. Sinamantala po ang pagkakataon. Mabilis rin sumugod habang hawak ang punyal, isang aswan ng unang umatake. Sumalubong sa akin na nakabuka ang bibig na puno ng matutulis na ngipin. Sinadubong ko siya ng saksak sa bibdib. Diretsong bumaon ng punyal. Napasigaw ito at mabilis na umurong. Nanginginig habang bumubulang bibig. Sumunod naman ang isa pa na aswang pero nabigo din ito. Mga kapatid, Panto, Alco, Sunod-sunod na umatake sa akin ang dalawang lalaking aswang at sabay-sabay na dumamba. Yumuko ako, umiwas sa unang kadmot at sa kahoy nung daya ng punyal ang pakalawa. Tumama ang dulo sa kanyang leeg kaya agad siyang napatras hawak-hawak ang duguan niyang leeg. Sayang ko, kaya parang ipalumas ko dahil sa kutas mo yan. Para tulong matatapos sa kutas mo, papatahin dito. Elias, mag-ingat ka. Halang kaluluwa ng lalaking yan. Nabahin ang tatas. Often ka lang. Lumamatayan ka na. Hindi. Elias, lumaban ka. Sa sigaw niyong yun, mas lalo akong naghalap. May isang aswang na nakalusot sa gilid. Handa nang tumalong papasok sa bahay. Sa sobrang bilis ng pangyayari, wala na ho ibang nagawa kundi habulin siya at sinugatan sa likod gamit ang punyal. Pero mabilis na sumugod si Flavio at hinila ko ng marahaste at tumilapon ako. Elias, lumamatay ka naman. Hindi ako pwedeng mamatay. Agad akong kumilam at bumangon sa pagsubod niya at sinasakbo siya sa likuran niya. Napatingin naman ako sa nagsisisigaw na mga aswan. Dumadaig na parang nasusunog ang balat. Nakita ko si Agnes na sinabuyan ng bawang at sinamura ito kasama si Kapitan at Manang Lucing. Anong ginagawa ninyo? Pumasok lang kayo sa loob. Utulungan ka namin, Elias. Ano ba? Huwag na matigas ang ulo mo, Agnes. Pumasok lang kayo, Elias, sa likod mo. Layuan mo sa Elias. Ano? Elias, tapusin mo na siya. Nanginginig ang mga kamay ko pero hindi ako bumitaw. Kuminga ko ng malalim, itinasang punyal at sa huling pagkakataon ay sinalubong ko si Flavio at nasaksak po siya sa ibabaw na bahagi ng tiyan. Napapakay lang ako sa'yo. Mamamatay ka. Sinagad ko pang pagkakasaksak ng punyal sa tiyan niya kaya nanlaki ang mga mata niya at naglabasan ng dugo sa bibig niya. Naglabasan naman ang mga tao sa baryo na may dalang kanya-kanyang pamalo at sinubod ang mga aswang na nakahandusay at subatan sa lupa. Umiiyak naman si Agnes na lumapit sa akin at mahigpit akong niyakap. Hindi ko na napigilan ang pagbuhos ng luha sa mga mata ko. Nagtagumpay ako, Agnes. Nagtagumpay ako. Hala ako sa katapangan mo, Elias. Hindi ako nagkamali na lalakang minahal. Patawarin mo ko kung hindi ko agad nakita ang alaga mo. Kung naging bulag ako makita na mahal kita at mahal ka sa akin, patawarin mo ko kung umabot pa tayo sa ganito. Elias, pinapatawad na kita. Gusto kong malaman mo na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Agnes. Hindi ko na hayaan kung saktan ka ulit. Pero
Diba ayaw mong mag-asawa? O tama ka. Paano yan? Mahal mo ko pero ayaw mo ko mag-asawa. Dati yun, Agnes. Pero ngayon, handa na akong sumugal. Basta ikaw. Ikaw lang ang babaeng pagkakasalan ko sa kahit saang simbahan, Agnes. Pero kayas, panaho yan. Panaho. Hindi ko na napigilan ang aking sarili na halikan si Agnes sa labi habang yakap namin ang isa't isa. Napangiti naman kami na magpalakpatan ng mga tao sa paligid namin. Maraming salamat Elias sa lahat. Pinalaya mo ang baryo namin sa kamay ng mga aswang. Dayon ay malaya na kaming magagawa ang mga gusto namin at natuto din kaming maging matapang para ipaglaban at proteksyonan ang aming karapatan bilang tao. Bilang baryano ng Baryo Silumo. Masaya akong nakalaya ng baryong ito sa kamay ng mga walaniyang asun leyon, Kapitan. Pero ang totoo hindi lang akong gumawa noon kundi pati kayo. Kinailangan ko lang ng dagdagan ng tapang ninyo. Sana, huwag din ang hayaan mo kapasukan mo na tulad nila sa baryong ito. O Elias, isikapin kong protektahan ang baryong ito sa kahit sino man na gustong sumakop sa amin. Pagkatapos ng gabing yon, nagpaalam na kami ni Agnes kinabukasan para umuwi na sa aming baryo. Ilang kilometro man ang nilakad namin, hindi ako nakaramdam ng pagod dahil kasama ko ang babaeng mahal ko. Pagkarating namin sa baryo silang, hindi na ako nagbaligoy-ligoy pa at hiningi ko ng kamay ni Agnes para pakasalan siya. Nakuha ko naman agad ng matamis yan oo at di din tumagal. Kinasal na kaming dalawa. Hanggang ngayon, isang dekada na nakalipas pero ang pagmamahal ko sa kanya, hindi kumukupas. Sa totoo lang, Sir Jupiter, habang sinusulat ko ang kwentong ito ay nasa pelikulan na nasama ko, na nagbabasa din. Hindi na kami makapaghintay na marinig ang istorya namin sa inyong channel. Maraming salamat po sa pagkakataong maibahagi ko ang ating kwento. Hanggang dito na lang, Elias at Agnes. Aba, talaga namang tamang kasabihan ng iba. Saka mo lang makikita ang halaga ng isang tao kung wala na ito sa iyo. At saka mo lang marirealize na mahaling mo pala siya kapag nasa kamay na siya ng iba. Gaya na lang ng kwento ni Elias at Agnes. Saka pa nagising ang damdamin ni Elias na magising din sa kapanahan si Agnes. Kaya sa lahat ng mga listeners natin, wag niyong tutularan si Elias. Wag niyong sasaktan at itataboy palayo ang mga taong nagmamahal sa inyo. Minsan kasi kahit gaano pa tayo kamahal ng isang tao, napapagod din sila at sumusuko. Kayo din, baka magsisi kayo sa uli kapag tuluyang nawala sa inyo ang taong mahal nyo. Maraming salamat sa iyo, Elias, sa pagbabahagi ng iyong napakagandang kwento. Sa ating mga listeners naman, sana samahan niyo ulit kaming makinig sa susunod nating kwento. Muli ako po ang inyong lingkod, Jupiter Torres. Hanggang sa susunod.